Mga karos, good morning. Good morning, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel ngayong araw po ng Martes, bali October 21 po. Yan, another day and another house improvement po mga karos. Bali ngayong araw na to, ngayon natin malalaman kung ano magiging decision po ni developer do sa ginawa po natin na roofing renovation. Tapos sasagot din tayo ng mga ilang comment dito po sa ating comment section. Samahan niyo po muli kami ngayong araw po na Martes mga karos. Then project update din tayo sa mga ibang ongoing project. Let's go! Tara! Okay mga karos, nandito na tayo sa Anyana Bel Air East Project. Yan, shoutout nga pala sa nagupit sa akin kahapon, kagabi. Yan o. On the way na sila client, pero dediretso sila sa office ng admin dito para makausap yung engineer. So dito naman sa project natin, ready tayo kung sakali pong ipabago po yung likod. Kaya hanggang ngayon hindi pa namin tuluyan tinatapos po yung mga installation doon. Okay, bati tayo pati sa mga kasama natin. Master Jojo, good morning. Good morning. Log, morning log. Ayan, meron silang pinupunasan dun sa gutter. Kasi itong fascia sinepa, pininturahan muna namin ng primer. Ngayon nagkaroon ng mancha yung stainless gutter. So wala namang problema dyan. Yung epoxy primer naman, pinabili ko lang sila ng lacquer thinner para punasan. Kitang kita pa log. Dami pa. Kinakapa ni Bilag dun, pinupunasan. Bin, morning Bin. Good morning. Tsaka kay Ricky, morning. Boss. Si Papa mo, nandun sa taas din? Nasa taas. Tulong muna sila sa rito, sa howling. Alam naman natin pag sa second floor ang trabaho, medyo nadadagdagan po ang kilos ng manggagawa dyan, syempre. Tsaka medyo bumabagal po yung trabaho gawa ng inaakyat, akyat baba ang tao compared dito sa ground. Yan. Makikita nyo, medyo bungi pa yun. Sa part ng video namin kahapon, yan, medyo bungi pa yun kasi magkakaroon nga ng adjustment. Kung sakali nga po talagang ipatanggal ng may-ari, talagang magkakaroon ng adjustment kung sakali. Pero nang nag-usap kami ni ma'am, okay na okay po sa kanya yan. Pabor na pabor daw sa kanila yan. Siyempre makapaglagay pa tayo ng ilaw, air vents, CCTV camera, makapaglagay tayo. So sobrang pabor sa kanila yan. Kaso nga lang, kung sa admin office magkakaroon po talaga ng violation yan, talagang kailangan natin tanggalin. Nag-comment nga po pala nito, bakit daw hindi pantay? Bakit daw wala sa gitna yung hatian daw ng bubong? So ito yung comment niya. So ang sagot natin dyan, ganito po yan. Ito yung bagong extension, yung concrete pa lang. Tapos itong pinturado na to, yan yung existing. Marami po kasi talagang gagawin kung sakaling igigit na po natin siya. Una, magiging mataas yung cost ng renovation kasi magdadagdag tayo ng roof beam, lalagay natin sa gitna. Tapos syempre aangat po yung mga asintada nun, aangat. Pero magandang suggestion din yon kasi syempre pagka ginawa natin yon, yung bahay, tataas yung ceiling sa second floor. Siguro dito sa project namin, meron din tinatawag sa guidelines na hanggang dito lang yung level ng structure. Baka pagka ginawa po natin na itinaas po natin sa gitna yan, baka halos tumaas na po siya na parang nasa third level na po yung yung structural. Kaya ganyan lang po yung present natin dun sa may-ari, tapos naaprobahan naman po sa admin office at okay sa kanila. So dito kami nagkaroon ng problema, yung eaves dun sa likod. So ayan, hanggat hindi po napagdidesisyonan ngayong araw na to, hindi namin tatapusin yung flashing sa may bandang gitna. Pero yung dun sa likod pwede na. Ayan, bandang sa likod nitong firewall. Si nga po pala nagbablog nun, si Master Jojo. Kasi medyo mabigat po ako. Kung aakyat po ako dyan, wala po kaming ibang way kung saan po kasi kami aakyat. So dyan lang po talaga. Kung aakyat ako dyan, baka magkaroon ng damage yung flashing. So sa mga magtatanong naman kung bakit yung dito banda ay stainless, para po uniform sila nung ginawa natin gutter dito sa harapan. Kaya stainless na po yung gilid. Pero syempre yun dun po sa mga gilid, sa capping, na po yun, yung colored flashing na po yun kasi matigas naman po yun at saka 0.5.
So hindi na ho magagastosan si client. So dito lang po natin yan naka stainless. Bali dito lang po yan naka stainless at saka doon sa likod. Yan, bali hintayin ko lang po sila client dito tsaka sila engineer. Tapos mamaya bibili tayo ng parang pang waterproofing ng ating mga pader doon po sa likod tsaka rito na rin sa gilid. Yan, magkabilang gilid. Mga karos, naglinis muna kami sa loob. Yan, pinapaluwag muna namin kasi yung tiling installation hanggang doon na po sa back extension area. Pero may mga ilang part ng pader or no, sa pinaka corner i-offset natin. So ito mga karos, meron lang tayong sasagutin na nag-comment pa tungkol po doon sa yung hingal na pag nagbablog tayo kaya nagsasalita dito sa video. Yes, totoo po yun. May pagkakataon kasi after namin po magbuhat ng mga materialis, yan, tumutulong din naman po tayo, lalo na kapag galing tayo sa purchasing, magbababa tayo ng materialis, minsan natulong tayo, kaya may hinihingal tayo. Tapos yung tungkol naman po dun sa mag-exercise, ayun nga, sa mga dati sa sa video noong September next year, nakaraan taon, po tayo, naoperahan tayo, natanggalan po tayo ng appendix. Tapos medyo sariwa pa to sa loob, kaya hindi po tayo pwedeng mag exercise ng todo, yung talagang mabigat na exercise. Siguro walking lang, ayan, walking yan pwede. Kaya medyo hinihingal tayo kapag nagbablog, sasalita. Kulang na rin talaga tayo sa exercise. So ibig sabihin medyo limitado lang po yung galaw. Kaya nga yung mga mapepwersa tayo kagaya doon sa bubong, pag-aakit tayo doon, nasusuyo ko na lang po yung camera kila Master Jojo, kaya kila Adonis, kila Bilog para ma-videoan kahit pa paano. Kasi hindi tayo pwedeng mapwersa. So maraming salamat doon sa nag-comment. Siyempre concern po yun. Yan, thank you po. Dito tayo sa Roofing Avenue. Yan, bumili ako ng rito, ng gutter strainer. Yan, gutter strainer. So dun sa kanya na Bel Air East project natin, yan, meron tayong 5 downspout dun. 2 dun sa back extension sa baba, 2 dun sa roofing renovation natin sa likod, at saka isa sa harapan. So ito po yun. Yung maglalak na lang po yan kapag sinuksok natin. Mas maganda kasi yung ganito, hindi mababarahan. Yan. 5 piraso, bali 1,175. Divide nyo na lang sa 5 kung magkano. Yan. Sakto, pagbalik natin, nandito na sila client. Ayun na yung sasakyan nila. Galing na po sila ng opisina. Ano kaya naging desisyon? Mukhang babaklasin siguro. Ayan na. Yan, mag-uusap lang po muna kami. Okay mga karoho, sa tanghali na. Yan, maraming salamat po sa pagbisita nila Ma'am Kasumi, nila Sir, tsaka yung family kasama nila. Yan, maraming salamat. So syempre sunod tayo sa restriction. Yung nangyari po kasi dito, yan, lumagpas po tayo nung sa canopy, yung sa eaves, yung eaves natin doon lumagpas. So ang binibigay na sukat sa atin is 30 cm. Simula po dun sa dulo ng ating extension na ginawa. Yan, doon sa pinaka firewall natin, kailangan lang po tayo, finish tayo sa eaves ng mga nasa 30 cm. So ito, magkakaroon tayo ng konting trabaho rito, papabaklas natin. Pero kagandahan naman nun ay hindi naman po masyadong masasayang yung materialis natin kasi i-adjust lang naman ng konti. So yung adjustment natin dyan nasa yata, mga nasa 30 cm kasi 50 cm yung ginawa natin. So 20 lang yung mawawala, mga ganito lang. So, matatrabahuhan lang tayo ng konti. Tapos yung mga binaklas na yero na ito yung mga yero na binaklas. Yun o, kain. Yun o, hati-hati. So yung mga binaklas dito na na yero, nasa 14 pieces na tile span po ito. And yung kapal pala nito nasa lang po ito, nasa 0.4. Yan na pinagpaalam natin. Kung mabibenta po kasi ito sa junk shop, hindi naman natin mabibenta sa tao to. So nasa tropa na lang, pag binenta nila, pang merienda nila, or pagka pwede naman gamitin sa mga bahay. Nagpaalam naman sila sa atin na gagamitin daw nila sa mga bahay nila.
So ito ba, pag napunta sa inyo to, ilang taon to bago nyo makikabit? Yan na. Ano yan? Urgent? Urgent. So kakabit ka agad. Ayos yung ulam natin ah. Ano yun? Inasal, tinola, adobo. Okay ah. Ayos. So ito, habang kumakain sila, vlog lang tayo ng konti. Yan, pupunta pala ako ng hardware ngayon. Yan, punta tayo ng hardware. Yung dito kung makikita nyo, hinuli na lang namin to. May wall breaker dito, yan sa gilid. So ang wall breaker nya, saan ba yan? Yan, sa wall breaker nya nasa 30 cm po. Wall breaker nya, yan 30 cm din. Maglalagay tayo. Yan, wall breaker doon. Yan yung pinaka magiging harang natin na pinaka firewall. Tapos dito meron mga konting mga pinadadagdag sila sa mga susunod na contract. Yung handrail medyo nakadikit po sa sa pader. So yan, pinalalagyan nila ng gap. So ito yung existing na handrail dito sa canopy. Tapos yung pinaka pasha board, yung pinaka pasha board natin na 9mm, ito existing to eh. Pero doon gumawa tayo ron. Yun doon banda. So ang request ni client, yung client owner natin, maglagay tayo ng colored sheet ng paikot. Kahit pinakahuli na yan. Tapos dito ang final na gagamitin dito, naka PVC panel. PVC panel. Yan. Yan, tapos ito PVC panel na rin yata. Yan na. Yan, habang kumakain yung tropa. Yan. Yan. Tapos yung mga susunod na mga ipagagawa rito, lahat ng pintuan dito papalitan. So ito magiging solid door, solid door. Tapos ito solid door dito. Yan, solid door. At saka dito. Yan. Bali magkakaroon po ng hallway ito, then magkakaroon ng partition. So itong banda, madadagdagan po yung ano natin dito, pader. Kukuha tayo ng 150 cm dito para sa sliding door. Tapos pag nagpapa-sliding door tayo na may katabing wall partition, nagtitira tayo ng kahit at least 10 cm dito para hindi naman po nakadikit. Tapos ang magiging sukat nito is less than 3 meters by 2 meters. Ito. Yan, magkakaroon ng pinaka-hallway dito. Yun nga lang, yung opening nito, para hindi na ma-damage yung existing partition. Ito na mismo yung opening. Pero pagpasok mo, meron pa tayong 150 cm yung palabas po rito sa balcony. Yan, ito yung existing na handrail na nakadikit po sa pader. Bali, pinababaklas nila yan at naglalagay tayo ng gap. Tapos isa sa mga plano nila sa mga susunod na ipagagawa, ito magiging opening po yan. Yan, opening. Yan, opening to. Tapos maglalagay tayo ng tubular WPC or yung pinaka-trellis design. Parang ganito po yun yung makikita natin dito. Ito nga pala, sa ibang Maxine model, may cabinet sana dito. Pero siguro nung turnover yata nila kila client tong unit, hindi na yata nila pinatapos. Kaya siguro ganito yung tsura. Yan, solid door din to. Ang sukat nito, 80 cm by 210. Yan, dito wala na tayong magiging problema rito. Nakasetup na to eh. Sa mga outlets na lang. Yung wall breaker na sinasabi ko dito, yan mag-aabang na po tayo dyan ng mga nasa 30 cm. Yan, mag-aabang tayo dyan. Yung may bakal naman kami dyan eh. Yan, konting sinsil na lang para mapalabas natin. Yan, tapos ang kabuuan nito 30 cm. Tapos dito mag-offset na lang tayo dito banda. Yan, offset tayo dyan sa may ibabaw lang para magkaroon tayo ng pinaka wall breaker. So yung itsura niya, yung parang sa mga gilid na may firewall. So hindi natin tatakpan yan para magkaroon pa rin tayo ng access dito for maintenance. Yan balang araw. Tapos dito syempre may kisame pa rin yung IBS natin gamit yung PVC panel. So mga additional na lang ni client dito. Mga ilaw sa IBS. Dito tatlo yata rito. So isa. Tapos dito dalawa. Pinlight yan tinutukoy ko. Tapos dito sa gitna ayun yung pangatlo. So tatlo yan. Simula rito hanggang to sa dulo. So mas mahaba kasi yung gitna nito hanggang doon eh. Mas mahaba. Yan nasagot ko na kanina doon sa nagtanong.
CCTV camera na lang, syempre meron. Hindi na natin babanggitin dito. Siguro makikita na lang kapag turnover na. Yan. May mga konting changes lang. Pa-priority muna natin. Yan dito. Yan okay lang naman sa amin. Mas maganda yung wala tayong restriction. Yan. Okay lang naman. Yan, madali na yan. Siguro itong buong maghapon, maano namin yan. Ang maasikaso natin. Simula ngayong tanghali hanggang maghapon. Mas maganda yata may lamesa. Kapag makaluwag-luwag, gawa tayo lamesa. O kaya yung ano na lang, monoblock. O para nababaklas natin. Maganda mga kumain na nasa lamesa. Yan. Tapos mapapansin nyo lang po dito, yung pinalinis ko na yan. Ayan, pinalinis ko na. Gusto ko sana sa mga susunod na bisita nila client, walang masyadong nakikitang basura. So ayan, mga panambak lang naman po yan kasi hindi natin yan maisagad gawa na may mga binabaklas pa or dinidemolish. Tapos yung tungkol naman po pala sa mga window, yan itong window na to sa gilid, isa, yung pangalawa. Yan ano pa yan, mababaklas pa po yan, mapapalitan pa po yan. Yung binaklas dun sa stairs, yun ang ililipat dyan. Tapos yung window na yan, tsaka yung nandun sa yung window dito sa ilalim ng hagdanan, nakasing sukat niya lang din. Ayun, magkakaroon ng dalawa rito. So magkahiwalay siya, hindi siya magkadugtong. Ayun, bali ipinagpaalam na rin namin yung mga matatanggal dito na hindi na magiging part ng renovation ng bahay. Tinatanong namin kung may paglalagyan sila o may gagawin, ibinibigay na rin sa amin. So kapag may nabaklas, baka mag pull out na tayo para lumuwag na. Kasi ayan, nag-install na tayo ng tiles. Kagaya nitong hamba. Ayan yung hamba. Ito. Ang problema lang nito, ito makapit kasi talaga yan eh. Kaya kailangan mano-mano sinisinsil. Yan, bibili muna tayo ng hollow blocks na D5. Tsaka may pinababago nga rin po pala doon. Hindi ko yata nasabi sa vlog. So ito, sinasabi ko lahat sa vlog para kung sakaling makalimutan natin. Yun naman, nililista natin sa plano. Ayan dito. Noong una, ang sinasabi ko kay client dito, dapat yung distance niya nasa yung pinaka-gap kasi bar counter 60 cm sana kasi magpapasok pa yan ng bar tool, yung mga matataas na upuan. Yun nga lang, nung una pina 30 cm niya. Ngayon siguro na-realize niya nung nabuo na. Ngayon pinapaano niya na po sa amin, pinatatanggal na. So ito, mababawasan to, i-adjust. So opening niya 60 cm. Tapos dito na yung magiging bar counter. Yung project natin dito sa Anyana mga karos, kapag natapos to, maganda po to. Maganda yung pagkakasetup. Bali, ilang bedroom to? Total 1, tapos master bedroom, 2, 3 bedroom. Ang TNB or toilet and bathroom nito, 3 din. Busog na. Ayun, natatapos na sila. Bibili tayo ng hollow blocks. Mamaya na tayo mag-break. Tara. Dito tayo sa Anyo Ascenso Trading Hardware. Mamili tayo hollow blocks dito, 20 peraso, flexiban, 2 balde, roller, tsaka paleta. Dito na tayo. Yan, 20 hollow blocks. Tapos 2 balde ng flexiban. Kunin ko lang ito ha. Yan. Sino sa inyo waterproof? Ikaw, Bin? Kayo rin mo muna nito, Bin ha. Kaya bumili ako nito. Kayo rin mo muna yung pader. Yan, yung mga pader kasi namin rough finish. Ito. Na kailangan kinakayod. Yan. So pag kinayod mo yan, matatanggal po yung mga matutulis na sinalandra rito sa buhangin. Kasi ang waterproofing kasi hindi pwede yan na
na masugatan. So syempre pag natuyo yung waterproofing, kapag inapakan mo yung matulis na yan, pwedeng masugatan. So mawawala yung bisa ng waterproofing. Yan, dalawang balde. Bali mga karos, mauna na ako sa tropa natin dito sa Anyana. Yan, medyo nagtagal tayo rito hanggang alauna simula kaninang umaga. Kasi ang ano nito mga ka-row house, aprobado na yung pagpapaalam nila client doon sa sa engineering office. So na-consider na pwede na ipagpatuloy yung project sa pag-extend ng second floor, pati yung roofing renovation. Pwede na, pero nahuli po kasi yung sa plano, nahuli po. Kaya kami dinire-diretso namin yung gawa kasi kagaya na papakita ko sa inyo. Yan yung ganyan, yan yung naging basihan natin. Yan yung mga extension sa likod. Meron po siyang meron siyang canopy na kasing sukat ng ginawa po namin. Bali rin po yan, Maxine model. Pero ang gusto yata mangyari sa opisina, kumbaga ito mga karos, okay na. Ibig sabihin planado na, kinikwento ko na lang yung mga nangyari dun sa part ng renovation natin. Kasi ito kasing vlog natin sa reality vlog, wala naman tayong tinatago rito. Pero okay na, napagplanuhan na namin ng tropa na babaguhin. Ayan, bali sa likod, yung mga parang kagaya rito sa Tokyo model, ganun ang magiging setback nya. Ganyan po. So ganyan po yung kalalabasan dapat doon sa sa likod, sa extension na ginawa namin. So para wala na lang pong problema, ayun na lang po namin, sinunod namin yung dapat na baguhin. So mare-revise po yung gawa natin doon. Ito lang naman yan, buong araw babaguhin po ng tropa. Ayun mga karos, balita ko, okay na daw yung mga spandrel natin para sa project natin po sa sa Mansa Guardian na premiere sa may phase 5. Bali asikasuhin ko yung gate pass ngayong hapon, baka bukas kunin natin. Naisip ko yung kolong-kolong, yun ang ipang pipick up natin. Kung hindi kasya rito, kung medyo mahaba, baka yung kolong-kolong. Pero may problema kasi si kolong-kolong ngayon yan, may mahina yung brake nya. Siyempre ang sasakyan kapag may diferensya sa brake, wag natin gagamitin para hindi tayo mapahamak. Let's go. Tara. Yan, nasa Tansa Garden na Premier Phase 5 na tayo. Pa-gate pass po tayo. Ang bala ko rito para makamenos sa biyahe, yung Melanie Hardware doon sa paradahan na in-orderan natin na materyales, doon ko ibabagsak yung mga steel deck, tapos isasabay natin sa mga additional na ipapadeliver natin. So sa delivery, meron pa tayong mga coco lumbers pa, graba, steel bars. Ayun, yun ang mga ipapasabay natin, at saka yung mga steel deck. So payag naman si ma'am. So yun ang kagandahan kapag regular ka ng umorder sa kanya, more than 10 years na. Parang magkaibigan na rin po kami nun, may-ari ng hardware na yun. Kaya pumayag po siya. Yan, bati tayo rito. Napakadami na po nung panukod na napa-deliver natin dito. Siyempre alalay na lang kasi mahirap po yung sobra-sobra nito. Yung iba naman dyan magamit natin. Kay Sandy, good afternoon. Good afternoon. Kay Dami, good afternoon po. Kay Richard, Rusty, ay si Rusty nandito. Okay. Kay Boy, good afternoon. Ang hindi ko natin kasama ngayon dito si Epoy, wala po siya ngayon. Open na po yan. Baklas na. Puro sa carpentry lang po muna sila. Para sa natin dito, para sa project natin. Tapos nagpahakot po tayo ng panambak, pero hindi nasaid. Madami pa. Napakadami pa. Napakadami pa po.
nga rito. Kasi ito halos sa pinapapatag ko na po itong area na to. Yan, next week ano nga po tayo dito. Schedule tayo ng boost dito sa next week. Yan, materialis. Yan muna asikasuhin natin. Kailangan lagi may materialis. So okay naman po yan na naka-open yan. Kaya wala naman pong problema dyan na lagi naka-open. Tapos ito ipapalinis ko na po muna to. Kasi yung stock file natin ng graba, yung maaari pwede naman po dito na medyo ito nakikita kasi natin na graba na to, baka maubos po yan hanggang dyan. Mas maganda lagi tayo meron laging pasobra. Okay, ito po muna yung update natin dito sa Tansa Garden Premier. And more on ano lang naman po, puro carpentry yan para sa mga tukod na mga pamorma. Nandito tayo sa pagawaan po ng mga metal deck. Ayan po yung JKJ Tile Center dito sa may 13 Martires. Ayan, laki oh. Ayan, papasok tayo rito. Ayan, dito. Balik na po tayo. Yan ang ating steel deck. Yung binababa na ng tropa. Yeah, ihuli mo kaya yan. Baka mayupit. Nag-iisa eh. Dito mo muna. Patayuin mo muna dito. Ito mo nilagay yan? Ano yan? Aram? Diyan muna at baka mayupin, nag-iisa eh. Ano mo na haba. Hindi ba magla-landslide dyan kuya? Mabigat na yan mamaya eh. Mas maganda sigurado. Oo. Yan. Kailangan pa nila ng coco lumber pero ano na yan, bukas na ng umaga isasabay. Siya nga pala, hindi ko na po ito pinasabay sa sa hardware. Yan naman po, nakarating naman ako ng maayos dito. Kasi kung isasabay po sa hardware, abala po dahil sobrang bigat. Yan, makikita nyo naman kanina kung paano yan niload dyan eh. May hirapan po yung hardware na mag-deliver niyan dito. So ako na lang kasi nandyan na po siya, nakakarga na. So bukas yung coco lumbers, semento, karagdagan, tsaka yung graba. Yan ang i-deliver bukas. Bali ito mga karawas, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Martes. Yan, nakita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Ayan yung mga nagawa natin. So 2 unit lang tong update natin. Medyo nagtagal lang po talaga tayo doon sa Anyana Beller East. Yung ibang tropa naman po sa mga ginagawa nila, kagaya nung kay Louie tsaka sa Riego de Dios Project, may group chat po kami, may GC kami. Nagsisend po sila doon ng mga picture ng mga nagawa po nila. At saka yung mga kailangan nila para kinabukasan, agad-agad po natin madadala po sa kanila. So ito mga karos, ang nangyari lang po doon sa Anyana Beller is yung renovation po, dahil sa sukat, kailangan na lang natin pong sumunod. Yun nga lang, kailangan na lang po natin sumunod. At nag-agree naman po yung may-ari po ng bahay. Tapos dito naman po sa sa Tansa Garden Premier, may paparating tayong materialis bukas. So additional na coco lumber, dapat nga kasabay na ni ni Mulong. Ang problema lang, sobrang bigat na po ng load ni Mulong kanina, kaya hindi na po natin pinersa. So nakapag-deliver tayo rito ng steel deck. Kailangan po natin dito sa 40 square meter na slab project.
So, see you on my next vlog na lang mga karos. Ito paalam po muna. Tara.